We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Pasintabi po mga kapuso, muling naglipa na ang mga langaw na nagmumula sa isang manukan sa isang barangay sa Batangas City. Posible namang dahilan ng muling pagdami ng mga langaw ang harvesting season sa manukan ayon sa ilang apektadong residente. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? IV, pangamba sa kalusugan ng mga residente ang idinulot ng unti-unti na namang pagdami ng langaw sa Barangay Talumpok West, Batangas City. Hiling nila ngayon ang agarang aksyon at solusyon para rito. Muling tumambad ang maraming langaw na nagmumula sa isang manukan sa Sitio Kibkiban, Barangay Talumpok West, Batangas City sa muling pagbisita ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ngayong araw. Matatanda ang unti-unti nang nawawala ang mga ito, 2 linggo na ang nakakaraan ng huling bisitahin ng news team. Pero dahil sa muling pagdami ng mga ito, nangangamba na raw muli ang mga residente gaya ni Reynard para sa kalusugan at kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa gabi po hindi makatulog ako ng dapo ng dapo, napupuyat po ang papa. Tapos sa umaga pagkakain, hindi rin makakain ng ayos kaya naapektuhan din ang kalusugan ng tatay. Sa video na ito na mula sa isang residente sa lugar, kapansin-pansin ang muling pagdapo ng mga langaw sa kanilang lamesa kaya hindi raw maiwasang takluban na lamang ng tela ang kanilang mga pagkain. Posible raw na epekto ito ng pagha-harvest ng mga manok sa farm. Ginagawa naman po nila ng ayos, nakaunti naman po kasi hindi pa 100% yung pagbabago kasi nagkakaroon pa rin eh. Hindi naman sana po mabawasan pa uli hanggang sa mga susunod na pag-harvest nila. Pinag-aaralan na daw ng pamunuan ng barangay kung anong aksyon ang gagawin para mabawasan ang inirereklamong langaw ng mga residente. Akin muna pag-aaralan at titingnan ko kung anong mga naging kasunduan diyan ng pamunuan ng dating nakaraan at saka ako nang nagrereklamo at nang may-ari ng farm. Titingnan ko kung ano ang pwede kong gawin diyan. Total, nandiyan na yung farm na yan. Pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang itinuturong manukan, ngunit tumanggi muna silang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera. Pero pagtitiyak nila na ginagawa nila ng paraan para tuluyan ang mawala ang mga langaw at hindi na maapektuhan pa ang mga residente. Wala pang tugon sa aming mga text at tawag ang City Health Office hinggil dito. IV, sa panayam natin kanina sa pamunuan ng manukan, sinabi nilang sisikapin nilang ipagpatuloy ang kanilang isinasagawang paglilinis at disinfection upang tuluyan ang mawala ang mga nakakaperwisong langaw sa nasabing lugar. Balik sa iyo, IV. Maraming salamat, Denise Abante. Panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang nakatakdang ipatupad bukas, December 5. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bunsod pa rin ito ng production cut sa langis at pagbaba ng inventaryo nito sa bansang Amerika. 25 hanggang 30 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang posibleng 10 hanggang 20 centavos sa kerosene. Samantala, bawas presyo naman na 30 centavos sa kada litro ng diesel ang ipatutupad bukas.
Patay ang 44 anyos na bet collector matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Tanawan City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Mangongolekta lang sana ang 44 anyos na kolektor sa small town lottery na si Roberto Señadoza, residente ng Barangay Balele, Tanawan, Batangas, nang bigla siyang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa harap ng isang bahay sa parehong lugar. Dead on the spot ang biktima na nagtamo ng mga tama ng bala ng baril sa kanyang ulo at katawan. Ayon sa ilang nakasaksi sa insidente, nakasuot ng helmet, itim na jacket at itim na pantalon ng suspect na mabilis tumakas matapos ang pamamaril. The victim is collecting STL bets when unidentified suspect appeared and shot the victim. After the incident, the suspect fled towards unknown direction boarding a black motorcycle. Kasalukuyan pang nangangalap ng ibang impormasyon ng pulisya kaugnay sa kinaroroonan ng suspect dahil halos 1 oras na rin daw nang itawag sa himpilan ang nangyaring pamamaril. Kasalukuyan ang nakaburol ang labi ng biktima sa kanilang tahanan ayon sa pulisya. Abiso naman ng pulisya sa mga residente. Kapag po mayroong mga ganitong pangyayari, ma'am, right after the incident, dapat ma-inform po agad ang ating kapulisan para po mabilis makaresponde ang ating kapulisan and then mahuli po yung mga suspect sa ganitong pamamaril, ma'am. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ibinabala ng pulisya ang paglipana ng mga kawatan ngayong holiday season. Tutukan yan sa report ni Hazel Alviar. Nabiktima na raw ng pekeng pera ang tindera na si Aling Marilo Icaro sa Batangas City Old Market nitong nakaraang buwan. Ayon sa kanya, may magkasintahan daw na nagpanggap na customer at nagbayad ng 500 piso. Huli na raw nang mapansin nilang peke pala ang ibinayad sa kanila. Para hindi na maulit ang insidente, pinag-iipunan na niya ang pambili ng money detector. At habang hindi pa siya nakakabili, may diskarte raw siya. Una, may dapat yung naka-emboss yung pera, yung may makakapaka. Tsaka yung sinasabi nga ng Bangko Sentral, ilalagay sa puting papel para pag may nag-leave ng mark, tunay yun. Nanakawan na rin daw ng cellphone si Aling Marilu, kaya todo ingat na siya ngayon para hindi mabiktima ng mga kawatan. Ang tendera namang si Melanie, todo bantay sa mga pumapasok sa kanyang pwesto. Double check po natin para hindi tayo magkaroon ng peking pera. Ang mga ganitong insidente ang iniiwasang mangyari ng pulisya lalo pat inaasahan ang pagdagsa ng mga tao ngayong holiday season. Kaya naman naghahandan raw sila para matiyak ang seguridad ng publiko, lalo na sa pag-atake ng mga kawatan sa mga matataong lugar tulad ng mga parke, mall, pantalan, mga terminal at mga establishmento. Meron na kaming mga deployment plan ng mga personnel para dun sa mga iba't ibang venue. Ang reminders natin, lalong-lalo na yung mahilig gumamit ng mga gadgets na mamahalin. Hindi naman namin pinagbabawalan kundi maging aware sila sa lugar na pupuntahan nila. Yun po ay prone at napaka-critical at mainit sa mata ng mga kriminal. Sa mga holiday seasons po, kapag naman po hindi po masyadong importanteng gathering, mas maganda po maging simple na lang po ang ating pananamit para po hindi po makakot ng ay ng mga kriminal po. Nagpaalala rin sila sa mga residenteng aalis sa kanilang mga tahanan para maiwasang mabiktima ng mga akyat bahay gang. Siguraduhin natin kung tayo aalis, hindi natin ito para i-broadcast lalo sa ating mga neighbors kasi once na pass the word na kayo paalis, nagkakaroon ng idea yung mga kriminal na makakita sila ng subject na papasukin nila o pagnanakawan. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Litaw na litaw ang ganda ng Bulkang Taal sa bahagi ng Barangay Halang sa Lipas City. Base sa pinakahuling datos na inilabas ng PHIVOLCS, walang naitalang pagyanig sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Matatandang nitong nakaraang linggo lang nakapagtatala ng mga aktibidad sa palibot ng bulkan. Samantala, umabot naman sa mahigit 7,400 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Taal Volcano. Nasa 1,000 meters ang taas ng plume nito na napadpad sa Timog Kanluran. Nananatili sa Alert Level 1 ang status ng bulkan kung saan posible pa rin ang biglaang pagputok ng steam of vat explosion, volcanic earthquakes, manipis na ashfall at pagbuga ng mga nakalalasong gas.
Patuloy naman ang mahigpit na paalala ng PHIVOLCS kaugnay sa pagbabawal sa pagpunta o pananatili sa Taal Volcano Island. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, December 5, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa at sa mga bayan ng Mataas na Kahoy at Balete, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng pagpapalit at paglilipat ng mga nabubulok na poste at annual preventive maintenance and testing sa Santo Toribio Substation. Samantala sa lungsod ng Calacan naman, mawawalan din ng supply ng kuryente bukas ang Barangay Salong na magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng pagpapalit at paglilipat ng mga poste. Pinailawan na ang mga dekorasyong pampasko sa bagot lumang munisipyo ng San Juan, Batangas. Sentro din ng atraksyon ng 40-foot Eiffel Tower replica sa bayan. Silipin yan sa report ni Denise Abante. Level up ang pagsalubong sa Kapaskuhan sa San Juan, Batangas dahil sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang isa kundi 2 municipal buildings ang pinailawan at pinuno ng mga dekorasyong pampasko. Pagsapit ng gabi, nagkukulay berde at dilaw ang kapaligiran ng bagong munisipyo ng bayan sa Barangay Buhay na Sapa dahil sa mga pailaw at Christmas display. Ang gate nito hitik din sa LED lights kaya naman pagpasok pa lang, busog na agad ang mata sa mga kumukuti-kutitap na dekorasyon. Kapansin-pansin naman ang lalakihang mga berdeng dahon na mas lalo pang pinatingkad ng mga katabi nitong mga parol. Maging ang mga puno sa municipal grounds nagliliwanag dahil sa nakapulupot na LED lights. Tiyak na mamamangha ka rin sa fasad ng bagong munisipyo na napuno ng iba't ibang kulay at disenyo. Siyempre, ang mga residente kanya-kanyang kuha ng litrato. Selfie rito, selfie roon, solo man o magkakagrupo, enjoy na enjoy sa pailaw sa munisipyo. Ika nga, #feelingblessed ngayong Pasko. Samantala, hindi rin nagpadaig ang Christmas display sa lumang munisipyo ng bayan sa Barangay Poblasyon. Siguradong mapapatingala ka dahil ang sasalubong lang naman sa'yo ang nagniningning na 40-foot Eiffel Tower replica sa harap nito. Sentro ng atraksyon sa bayan ang naturang replica dahil hindi mo na kailangang lumayo pa at pumunta ng Paris para ang Eiffel Tower ay iyong makita. Hindi rin mawawala ang mga pailaw na hugis bilog na nakakabit sa gate ng Old Municipal Building. Sumisimbolo ito sa 42 barangay ng San Juan. Maging ang katapat nitong Municipal Plaza, nagniningning ang ganda. Tampok naman dito ang pinailawang Giant to Kill na sumisimbolo sa isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng bayan, ang lambanog. Ang ay talagang ramdam ko na araw-araw po ay Pasko. Sapagkat araw-araw tayong nagbibigayan. Araw-araw tayong nagmamahalan. Kaya panatilihin natin kahit hindi Pasko, lagi tayo magbibigayan, lagi tayo magmamahalan nang walang kagulo. Samantala, sinabayan naman ang pailaw ng ilang minutong fireworks display. Bukas ito gabi-gabi mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi at magtatagal hanggang Enero sa susunod na taon. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Naisilunsad ng Department of Education ang Catch-up Friday sa mga paaralan sa susunod na taon. Kung ano ito, alamin sa report ni Paul Hernandez. Aminado ang DepEd Batangas City, naging malaking hamon para sa mga estudyante ang nagdaang pandemya. Sabi ng kagawaran, 2 taong naiwan sa pag-aaral ang mga mag-aaral. Marami talaga, napakabagal bumasa, nakalimot na ng mga aralin pinag-aralan before, kaya kinakailangan talaga ng recovery. Sa naging pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte na siya ring kalihim ng Department of Education, magkakaroon aniya ng Catch-up Friday sa mga eskwelahan. Tulong daw ito sa learning recovery ng mga mag-aaral. Sentro ng programa ang Reading and Comprehension. Sa ilalim pa ng pulisiya, pagsusulatin din sila ng mga essay.
book review at analysis. Sakop ng programa ang mga kindergarten hanggang grade 12. Ayon sa DepEd Batangas City, nasa training na raw ngayon ang ilan sa mga guro at supervisor bilang paghahanda sa reading program ng pamahalaan. Sila po ang magkakaskade sa lahat ng regions at syempre cascading din po sa lahat ng schools division offices. Sabi pa ng kagawaran, may mga serye pa raw sila ng training pero may nasimula na rin daw na reading program ng DepEd Batangas City bago pa man ang pronouncement na ito ng Vice Presidente. Yun pong e-readers na po ang tawag na kung saan araw-araw binibigyan ng 15 minutes ang ating mga teachers na mag-conduct po ng remediation kada araw. Nakatakdang simula ng Catch-up Friday program sa January 2024. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Nakumpiska sa entrapment operation ng pulisya ang 1.5 million pesos na halaga ng mga umano'y iligal na paputok sa Tanawan City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Arestado ang 30 anyos na lalaking kinilalang si Daryl Makahiya matapos mahuling nagbebenta at gumagawa ng iba't ibang klase ng paputok na wala umanong permit sa isang bahay sa barangay Ambulong, Tanawan City, Batangas. Sa isinagawang entrapment operation ng Police Regional Office Calabarzon Intelligence Division, tumambad sa pulisya ang ilang rolyo ng iligal na tinatawag na sawa, kahon-kahong whistle, cone at candle bombs at mga kuwitis. Nakumpiska rin ng otoridad ang tinatawag na Goodbye Hamas na isa umano sa malakas na paputok na ibinebenta ng suspect at ayon sa pulisya ay mas malakas pa ang pagsabog nito kaysa sa granada. Ayon sa pulisya, aabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na paputok sa naturang bahay. At ang nakababahala nito ay kung bibili ka doon sa lugar ngayon, ay pwede kang mag-testing para masigurado mo na talagang maganda yung putok ng paputok na ibinibinta niya. Kaya nababahala na yung mga kapitbahay niya doon kasi lantaran nga kung halimbawa magbinta siya at pwede kang mag-testing doon para makainggan yun ng mga customer. Nasa kustodiya na ngayon ng Tanawan City Police ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7183 o ang pagbabawal sa pagbebenta at paggawa ng mga paputok at iba pang pyrotechnic devices. Napag-alaman din na matagal na itong gawain ng suspect. Kabilang daw ang suspect sa mga malalaking distributor ng mga iligal na paputok sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon. Halos every Pasko yata ginagawa niya ito. Hindi kung ilang na. Pero ang pagkasabi nito is more than 3 years yata nagbibinta na siya doon. Napakadelikado po kasi niya. Una-una po ay meron na po kasi nangyari sa isang baha. Diyan inimbang din yun ng mga paputok, which is 4 po ang namatay doon at injured. This year lang, dyan sa Lipa, meron naman yung gawa ng paputok, which is abog at may namatay din isa. Dinala na rin sa regional headquarters ng PNP ang mga nakumpiskang iligal na paputok para sa tamang disposisyon. Panawagan ng pulisya sa mga residente. Huwag po kayong tumangkilik dito sa mga illegal na paputok. Napakadelikado po ito. Bilhin niyo po yung paputok na hindi po ipinagbawal. Kasi itong mga nahuli natin dito ay mga pinagbawal po ito. Ito po ay nakakamatay, nakakaputol po ng daliri at kamay. Kaya iwasan niyo po ito. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang nahuling suspect. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Na-turnover ng mga residente ang natagpuang mahigit 100 itlog ng green sea turtle sa Lemery, Menro. Ang mga natagpuang itlog ng pawikan inilipat na sa isang marine sanctuary sa Lemery, Batangas. Narito ang report ni Paul Hernandez. Maingat na na-rescue at na-turnover ng isang residente ng Barangay Sambal sa Lemery, Batangas ang mahigit 100 itlog ng green sea turtle sa Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro, Lemery. Ilang linggo nang sunod na nakakakita ng mga itlog ng pawikan sa coastal barangay sa bayan. Ayon sa Menro, sa ganitong panahon daw talaga madalas nangingitlog ang pawikan. Ngayon pong start po ng October hanggang January po. Ang mga itlog agad inilipat sa Marine Sanctuary sa Barangay Mataas na Bayan. Dito mas mapapangalagaan at mamomonitor ang lagay ng mga itlog. Ang sea turtle egg sightings, indikasyon daw na mayaman at malusog pa sa marine life ang katubigang bahagi ng Lemery. Kaya po sila willing pa rin pong mga itlog dito sa baybayin po ng Lemery po. Wala siyang, kumbaga, yung nangangagat sa dagat
kasi kinakain nila yon. Ikinatutuwa na rin ng otoridad ang partisipasyon ng komunidad sa pagliligtas ng mga buhay ilang. Ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang panghuhuli, pag-aari at pagbebenta ng mga itlog ng pawikan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Dinagsa ang Queendom Live Concert ng Kapuso Divas. Ang power vocals pinusuan. Narito ang report. Powerful at palaban ng performances ni Narita Daniela, Thea Ashley, Hannah Priscilas, Marian Osabel, Jessica Villarubin at Julianne San Jose. Sa kanilang concert na Queendom Live, nagpawawang divas of Queendom, belting the hits of Adele. Hanggang sa pag-rap ng Block 9 hits. Isa rin sa highlights ng Queendom Live ang kanilang solo acts. Dagdag kinang din sa concert ang special song and dance numbers ni na Jeremiah Chanco, John Rex, Raver Cruz at pagkanta ng OPM hits ni na Anthony Rosaldo at Garrett Bolden. Bukod sa fans ng Queendom na Queenies, full support at nag-enjoy raw ng gusto ang mga nanood na Sparkle artists. Pati sina GMA Network Senior Vice President for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Senior Vice President for Entertainment, Lilibeth Razonable, at Sparkle GMA Artist Center Vice President, Joy Marcelo. Sa Cloud9 lahat, sa totoo lang ang surreal talaga eh. Nakaka-overwhelm talaga. And especially, performing with these girls. Wow, I'm so proud of these girls and maraming salamat for the opportunity. Wala, natapos na and we did it. At saka sobrang nakaka-proud, sobrang fulfilling lang. Masarap sa feeling na hindi lang yung pangarap namin ang natupad, kundi pangarap din nila na mapanood kami sa iisang concert. Tinignan namin yung mga sarili namin as family, friendship. Grabe talaga, tulungan talaga kami dito. Hoping ang divas na masundan pa ang Queendom Live. Nakaka-overwhelm yung talent ng mga kasama ko ngayon. Sobrang ibang klase. Talagang I'm proud to say na mga kasama ko world class. After giving birth, ito yung pinaka-bonggang-bonggang, I guess, comeback ko. We love you, Queenie! Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Natimbog ang 2 katao sa isinagawang buy-bus operation ng pulisya sa Barangay Dayap, Calauan, Laguna, mag-alas 2 ng madaling araw kahapon. Nakumpiska sa 2 suspect na sina alias Michael at alias JR ang 6 na plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na aabot sa 2.2 grams at nagkakahalaga ng halos 15,000 piso at ang buy-bus money. Nasa kustudiya na ng Calauan Police ang mga naarestong suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isusumite naman ang mga nakumpiskang ebidensya sa Provincial Forensic Unit para sa eksaminasyon. Mga kapuso, wala pang namamataang bagong sama ng panahon o bagyo pero patuloy na mag-ingat dahil posible pa rin ang ulan sa ilang lugar. Patuloy ang pag-iral ng amihan at easterlies. Ang amihan ay cold and dry air na nanggagaling sa Siberia o mainland China habang easterlies ay mainit na hangin nagmumula sa Pacific Ocean. Bukod sa dalawang weather systems, posibleng makaapekto rin ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon, Mindoro Provinces, Palawan at Marinduque. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa gaya ng Visayas at Mindanao. Mababawasan naman ang ulan pagsapit ng gabi. Pinusuan ng netizens ang dance cover ni BTS Jungkook at Usher. Samantala may nakakakilig na birthday message si Barbie Fortesa sa The Missing Husband star na si Jack Roberto. Narito ang report ni Hazel Alviar.
Umabot sa 12 million views at mahigit 3 million heart reaction and counting ang dance cover na yan ni BTS, Jungkook kasama si Usher. Marami rin ang nakapansin sa new haircut ni Jungkook at sinabing bagay sa kanya ito. Noong Biyernes lang nang ilabas ang bagong remix version sa kanta ni JK na Standing Next to You kasama si Usher. Idinaan naman ni Barbie Forteza sa kanyang social media post ang kanyang pagbati sa karawan ng real-life boyfriend na si The Missing Husband star Jack Roberto. May caption pa itong maligayang karawan aking tahanan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Barbie na proud at suportado niya ang aktor. Samantala muling mahuhuli ni Pretty ang kataksilan ng kanyang asawa at dahil sa hindi mapigilang paghihiganti, ipag-uutos na ni Senyor kay Romana ang pagpatay kay Black Rider. Ang mga tagpong yan tutukan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Pinailawan na ang 35-foot Christmas tree at iba pang dekorasyon sa Calacas City, Batangas. Samantala, ang maningning na Christmas display, mas pinakislap ng sparkle artist na sina Jake Vargas, Paul Sala, Shube Etrata at Jeric Gonzalez. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa hudyat, 3, 2, 1! nagliwanag ang Calacas City Hall ground sa Batangas. Busog ang mga mata sa nagkikislapang Christmas displays. Elegante ang Arc of Stars na hitik sa Christmas lights. Mapaglaro ang mga ilaw ng 35 talampakang Christmas tree. May mini version pa niyan. Masaya! Sobrang saya nga eh. Taon-taon po, iba-iba po ang ginagawang pailaw ni Mayor. Kaya lagi po kaming pumupunta dito. Pagpapatuloy raw ito ng tradisyon ng LGU na makapagbigay ng saya sa mga taga-Calaca tuwing holiday season. Mensahe ng pailaw ngayong taon, Paskong mula sa puso. It always starts with a heart, no? A good heart, a clean heart, no? That will radiate o kakalat at makakalalin ng magandang ehemplo at simula. Mas nagningning pa ang gabi sa special performances ng Kapuso artist. Kilig at all-out jamming ang hatidin na Shube Etrata, Jake Vargas, Paul Salas at Jeric Gonzalez. Malungkot po ako kanina. Tapos, lumamas yung baby ko! I love you, Jake Vargas! Maganda yung program kasi about sa pagsapuso, ganyan. Iba raw sa pakiramdam na makapagbigay ng saya at mag-perform sa mga kapusong Batanggenyo. I'm just happy I'm able to share it with my Kapuso stars, co-stars, and also sa regional team and here in Batangas. Nakakamiss din yung ganito, yung parang sasalubuhin ka ng mga tao, yung nagagalak sila, tuwan-tuwa sila sa amin. And higit sa lahat, na-i-share namin yung kahit paano, yung talent namin sa kanila. Yaman din lang at nasa Calaca na sila, hindi na rin pinalagpas na matikman ang sarap ng authentic at tsarang Calaca. Ilang stars kaya ang ibibigay nila? Sanay na kasi akong kumain nun, kaya hilig ko rin talaga yan. Kumakain talaga ako din. 5, 6. Para akong nakatikim ng original atsara, yung ganun yung feeling. Parang dito yung, ito yung atsara talaga, legit, authentic atsara. 5. Lubos-lubos ang pasasalamat ng mga residente sa sayang inihatid ng mga Kapuso artist sa Calacazen. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 21 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.